Rolling ako in 3, 2, 1, and action. Huwag magmadali. Hello everyone! Welcome to the very first FCPC Balitano podcast, and we are right here at First City Providencial College. Napakaswerte namin, and even me, I am truly honored because we have today our very first guest. So mga kaibigan, please help me welcome SB19 Choreo Master J. Joseph Roncesvalles! Coach Jay, bumati ka naman sa lahat ng FCPC yan. Ayan, kamusta kayong lahat? Gusto ko na makita lahat ng taga-FCPC na soon na lahat maging successful. Yeah, so there you go. So right now, this is going to be very special kasi nabudol ka ng isang miyembro na malita. That's why you are here with us today. And pang-ilan mo na to? Probably this is your third time, right? Third time. Nung una, nung concert, pangalawa, Champions Tour. And then now, you have your exclusive class with FCPC Balita. Now, pangalawang beses mo na rin dito sa room na to. Dito tayo nag-deliberate ng Champions Tour diba? So, yon, let's get to it. Ilan taon ka na ba sumasayaw? Nag-start ako 2008. 2008, so that is roughly 2, 10, 4, 16 years na. Matagal-tagal ka na rin talaga sa industriya ng entertainment. And you started with XB Jensen. XB Jensen, the well-known XB Jensen. Nasaan ang XB Jensen? Nasa Jensen sila ngayon eh. Tama. So, shout out to all the members of XB Jensen. Ano na ba ginagawa nila? Are they busy? Sumasayaw pa rin. Yung iba nagtatrabaho, gano'n, pero nandun pa rin yun. Nice, wow. So with that being said, it seems that you really started your journey in a group, tama? So yung XB Jensen ngayon, hindi na masyadong active talaga sa... Pero nandun pa rin sila. Parang nakikita ko pa rin. They're still performing. Guesting. Pero talagang focus na talaga sa work. And then ikaw, kasama ka namin today. What went wrong? Kinakakana. Ito sige, babalik tayo sa XB Jensen later, all FCPC and stuff. Pero ngayon kasi, ina-expect kasi karamihan ng mga tao. Ito yung mga hindi nila nakikita off stage, right? Yung sakripisyo, yung proseso, preparation, challenges. Ano yung pinaka natatandaan mo, yung pinaka nagmarka sa yung challenge before you get to where you are right now? Yung susuko na. Susubukan na. Yung ayoko na sumayaw. Dumating sa point ng buhay ko na ayoko na sumayaw. Wala nang patutunguhan ng pagsayaw. Tsaka nung kung kailan ako na parang sinabi ka na. Kasi parang darating talaga sa point ng buhay mo na wala ka nang aasahan sa sarili mo. Kasi pag doon ko lang din na-realize na ilalagay tayong lahat sa ganung sitwasyon. Para mas ma-challenge kasi to do better. Kasi pag nasanay tayo na umaasa sa iba, hindi lumalabas yung tunay na ikaw. Pero pag ikaw na lang mag-isa, mas natututukan mo kung sino ka. Tsaka mas i-improve mo yung sarili mo. Kasi ikaw na lang mag-isa eh. So pag nagagamit mo na yung, pag wala ka nang inaasahan, wala ka nang pinagkakatiwalaan, sarili mo na lang. Lalabas yung tunay na ikaw. And I'm sure marami makaka-relate niyan kasi talagang hahamunin talaga tayo ng buhay. No? Yung naramdaman mo niyan, is that the time na nasa XB Jensen ka na or before? Wala na Wala akong pa. experience. Wala ka na. So parang you are already on your journey sa path mo ngayon. Ooh. Feeling ko lahat aabot sa ganun eh. Aabot talaga na darating sa point na panghihinaan ng loob. So, nung napanghilang ka na ng loob, ano yung mga sinakripisyo mo bago ka mapunta ko na sa Panginoon? Like ano, talagang tumigil ako sa pagsigaw. Nagnegosyo na lang ako. Really? And tumagal yan ba? Burger, milk tea, mga ganun. Really? Oo. May kasosyo ka naman? Wala mag-isa. Talagang you do it alone. How long yan? Gano'n siya katagal? Pandemic. Gano'n siya katagal? Pandemic. During pandemic? So, very recent lang talaga siya.
Tsaka, yun, parang duwag na duwag pa rin ako, ganun. Sa ilang taon, duwag ako, ganun. Mm-mm. Pero nung ako na lang mag-isa, yung kailangan mo nang ano yung sarili mo, ilako Mm-mm. kung sino ka. Tsaka kailangan mo ipakita sa tao. Tapos mas doon ako na ano na, kung anong kaya kong gawin. Mm-mm. Kaysa yung kung anong kaya namin gawin. Very inspiring yung story mo. And I'm sure na talaga sobrang marami magpupulot na. Ito yung mga lacking ngayon sa Philippine dance community. Kasi yung mga tao, gusto nila kapag when we are on stage, they want us to be on flick, on point. Gusto nila naging magaling tayo sa entablado eh. Pero ang hindi nila nakikita, yung sino ba yan bago tumungtong ng entablado? Yan yung ano ngayon eh, no? Yung process. Yung proseso na hindi nila maintindihan. Kaya this goes along not only for the dancers. This goes along to all the performers, singers, actors, hosts. Diba? Hindi nila naintindihan yung mga pinagdadaanan. Kasi minsan nabubulag tayo sa kung anong resulta. Halimbawa, gusto ko rin ng ganito. Gusto ko rin ng ganito. Halimbawa, nakakita na malaking puno. Yeah. Gusto ko ng ganito. Ang hindi mo alam, meron kang seed na kailangan itanim. Hindi mo pa siya nakikita ngayon. Kailangan mo siyang paghirapan. Kailangan mo siyang bantayan. Kailangan mo siyang diligan. Kailangan mo magkaroon ng responsibilidad doon sa meron pa. Kasi minsan, nakatinginan tayo, hindi naman natin alam na paano inalagaan nung magtanim. Yeah. So, At kung paano inalagaan. andun, successful na siya. So, ikaw, gusto mo na lang din agad ng ganun eh. So, hindi natin alam na dapat pala yung ganun, mas ma-encourage tayo na gamitin yung meron tayo para makabot din. Exactly. So, with all those challenges, sakripisyo mo, bago ka makuha. And look at you now. The one and the only G. Joseph Roncesvalles. Kilalang kilala sa Philippine dance community. Hindi na natin mapagkakailayan. And now you are penetrating the international stage. Recently, you were in China, right? Please share your experience. Nakakaano siya eh. Sa totoo lang, nung nandun ako sa China, umiyak ako eh. Really? Ako lang mag-isa eh. Kasi, You were alone ba? Wala ka ba? punta ako ng China lang ako lang mag-isa. Kasi lagi ka may kasama kapag ka, dito pa nagpo-provincial tour ka. Sino yung kasama? Mag-shoutout ka naman. Sila Bino, wala. Mga idol ko yun yung crush ko. Ayun, so, yung ikaw lang mag-isa, yun nga Okay. eh, wala kang aasahan. Naiyak ka. Ikaw lang mag-isa. Tapos, titingin ka na lang sa salamin. Ba't nandito ka? Diba? Kung sumuko ka. Di ba, gaganon ka eh. Oh my Kung gosh. sumuko ka, wala ka dito. Napakaganda nun. So, And parang sabihin ko pa nga sa sarili ko, bawal ka magyabang. Once na nagyabang ka, yun na yung sasabihin ko, it's very humbling, no? Kapag ka nakita mo na yung sarili mo sa salamin na, ito na ako ngayon, bakit nandito ako? saka nakakatakot magyabang. Alam mo yun, no? Siyempre, binayayaan ka lang eh. Binigyan ka lang ng spotlight. Kung yayabang ka, hindi mo na siya magagampanan ng ayos. Ang ganda ng sinabi mo. Kanina mo pa nga sinasabi, when we were upstairs. Humility, and humility. Kunyasmin. So, Napakahalaga ng napakahalaga talaga na you always see yourself and you always keep your feet on the ground. It's very humbling na, yun nga eh, parang lagi itong sinasabi ng director namin, the higher you stand, the lower you bow. Just be humble. And this is a very inspiring story for you sharing it to the entire Philippine dance community. Kasi ngayon, maraming mga katangian ngayon ng Philippine dance community. Aminin natin yan. We have good and bad, but later on we'll talk about that. So, ano yung mga nagsilbing inspirasyon sa'yo para magpatuloy? Kasi sumuko ka na eh. Ano yung mga nag-inspire pa sa'yo para, uy, Coach J! SB19, nakikita na kita. Ibang level ka na ngayon, Coach J. Anong naging inspirasyon? Kasi, ano yun eh, nung time na nasa Cebu ako na ng pandemic, parang mararamdaman mo na, sabi ko sa sarili ko na, hindi habang buhay ganito. Ganun lagi kong sagot. Kasi lugmok talaga ako noon. Broke ako, wala akong pera. Wala talaga. Alos basura. As in zero. Alos basura na tingin sa'yo. Kasi ano eh, wala ka ng kwenta eh, wala kang pera eh, wala kang... Umabot ka sa point na gano'n? Mabata sa point na gano'n. Pero sinasabi ko lang na, hindi habang buhay ganito. Kailangan ko lang pagdaanan ko para matuto ako.
Alam mo yun, pag nagkaroon ka na ng pera ulit, alam mo na, kasi alagaan mo na eh. Kasi ayaw mo nang maulit na bumagsak ka ulit, wala ng pera. So, yun yung ano sa akin, nagpa-mature pagdating sa bagay-bagay na ayoko nang bumagsak. So, sabi ko ng Lord, bigyan mo lang ako ng isang chance. Gagalingan ko. At hindi ko na ulitin yung mga pagkakamali ko. Yung parang, Lord, magpakita ka sa akin ng sign. Pag binigay mo to sa akin, I'll do it the best possible way I can. Pero sa totoo, sa Cebu ako, pumunta akong bundok. Ako lang mag-isa. Ano? Hinahatid ko yung ate ko, pandemic yun. Kasi yung ate ko kasi, nurse. So, pwedeng lumabas. Okay. Kasi yung sasakyan niya, may isang Frontliner pinto. siya. So, hinahatid ko siya. Paghatid ko sa kanya sa malapit na lang sa bundok yun. Aakit ako ng bundok. Magmumukmuk ako doon. Nagsa-self-reflect. Yan, iniisip ko yung sarili ko na, may ano pa bang, wala na yata akong kwenta. Driver na lang ba ako? Tagatid na lang ang ate ko, ganito, ganyan. Doon ko pinapangarap na once nabigyan ako ng opportunity, ganun. Pre-pandemic, sikat ka na eh. Hindi na. Bumagsak na ako nun, yung karir ko nun. Uy, Oo, kasi parang laos na. Parang gano'n eh. Parang Okay. gano'n yung feeling ko nun. pero ang XB Jensen na, if I can still recall, tumagal kayo sa TV eh. Pero ang iniisip ko nun, patapos na yung karir ko. Kasi iniisip ko nun, pag sumikat ka na isang beses, tapos kung gumanon ka na, wala na. Mahirap na iiangat ulit yun. Pero sa isip-isip ko nun, kung hindi naman ako yung dati, hindi Okay. naman ako yung dati na nakilala ng tao, ito iba na, ibang generation na. So dapat iba na ako. Kung ano mang meron dati na wala ako ngayon, mas madami akong meron ngayon na wala yung dati. And that means to say that you are in a better place, right? So ito, sa mga hindi nakakaalam, kasi si Coach Jay natin, mga kaibigan, nanggaling to sa grupo. Kasi merong mga grupo ngayon sa Philippine Dance Community. Parang ayaw nilang i-welcome kasi mainstream. Wala itong ginagawa, pa-TikTok lang, pa-TikTok, pa-cute lang naman sa TikTok. Guys, XB Jensen is the very first, it's showtime. Magpasikat ba yun? Hindi, ano yun eh, Ano? wala pang, Nakalimutan ko na kasi. ano lang, yung showtime dati talaga contest lang eh. Anong tawag ba to sa contest ng showtime nun? Wala na, showtime lang talaga siya. Showtime tapos Wala, showtime walang lang talaga. pangalan, Wala, hindi siya wala. tawag ng tanghalan. Hindi, walang ganun eh. Pag start ng showtime, contest na agad yun, wala nang kanta. During that time yung tinatas pa yung mga score, di ba? Oh, Ganun lang yun. really? Hindi pa kasi siya hindi pa siya noon time eh. Oo. And then nag-wild card kayo noon. Sobrang tumatak yun. Nag-wild card and then hindi na-expect ng mga manonood, ng madlang people, na kayo pa yung tatakaling very first champion. Now, can you please tell us some story? Kasi FCPC Balita now, we are a group for 18 years now, 19 years, magdadalawang dekada ng FCPC Balita now. How is it like being in a group? Ako dati, siguro, hindi pa ako ganun kabata. Okay. Kumpara ngayon, siyempre, batang-bata pa ako. Mhm. So nung time na yon, siyempre, nag-lead ako. Yung pressure, pag nagagalit ako, hindi mo makontrol. Mga ganun eh. Which I think normal. Oo, ganun kasi bata pa ako, pero yun nga, parang dinidevelop ko lang yung character sa pag-perform. Yung personal development. So, yun, parang, siyempre, bata-bata ka pa, hindi mo pagkakontrol lahat ng bagay. Gusto mo agad makuha yung expectation. Madami din ako natutunan doon. Parang doon ako nakasa eh. Yun yung mga experience na nagturo sa amin. And I'm pretty sure just like any other group, hindi talaga din perfect. Right? So ano yung may mga pinagdadaanan din kayo, may mga away-away din kayo. Normal lang Pero, ba yun? normal. Umabot ba kayo sa point na gano'n? Hindi din natin i-detalye ha. Pero normal yun eh. Lahat naman may Okay. ganun eh. Sa lahat ng bagay na may nagkukumpul-kumpul, walang perfect. So, Okay. sa business man to, kahit nga sa mag-asawa lang na dalawa lang sila eh, mag-away nga eh. Kayo pa kayang dami nyo. So, normal lang yan. Masasabi kong normal lang yun, kailangan pagdaanan. Kasi kung walang ganon, parang wala siyang wala siyang excitement, wala kayong matututunan kung perfect lahat ng nangyayari. I agree. Please share to the viewers, ano yung pinaka-susi para maging matagumpay ang isang group? Yung humility.
Kasi kung walang humility, walang space para magkaintindihan lahat. So lahat, pag nagkaaway, pag may nagtampuhan, pataasan ang pride. Pero alam mo yun, pag may humility, magpapakababa. Pag kakaunawaan sa isa't isa. So yun yung susi, para magkabati kayo. Kasi kung walang humility, hindi kayo magkakabati. Pero, pag, alam mo yun, yung nagpapakababa kayo lahat, may chance na magpakababa, magbigayan kayo sa isa't isa. Nagkakaroon siya ng unity. So, Yun, nagkakaisa kayo. Yeah. Mahirap kayo magkaisa na, di ba? Yung parang meron kayong gap. So, hindi kayo united. So, yung unity na yun, kahit hindi kayo magaling, kahit hindi pa kayo pinakamagaling, may something na meron sa inyo eh. Yung pagmamahal niyo sa bawat isa. So, pag united kayo, mas madali na lang yung victory. Kasi mahirap abutin yung tok-tok kung nag-aaway-away, kung hindi nagkakaunawaan. Pero pag united, tulungan. So, alam mo yun, yung ginagawa niyo na lang siya, hindi niyo pinipilit kasi united kayo. Tsaka, yun nga, parang kailangan talaga pagkakaunawaan. Yun lang talaga eh. Kasi once na yung nagkakaroon ng pride, mahirap na yan. Mahirap. I have to agree kasi na-experience din ang balita namin. Lahat naman ng grupo, ganun. Lahat. Oo, Kahit sa totoo ano lang, naman. kahit lahat, hindi man sa sayaw, basta sa lahat ng bagay na group. Lahat eh, no? Talagang Ganun talaga. talaga. Kasi hindi naman tayo pare-pares ng utak eh. Pero kung meron tayong utak na handa, willing tayo, intindihin yung mga bagay-bagay. With this conversation, we're still learning naman. In behalf of FCPC Balitanaw. Now, we want to know, Coach J. Sino ba si Coach J as a choreographer? Sige nga. Sino ba yun? Sino ba si Coach J bilang isang choreo master ng isang sikat na P-pop group sa Pilipinas who is penetrating the international arena? Hindi ko alam paano sasagutin eh. Siguro, Stricto ka ba? Kasi sinabi mo na before, madali ka nang magalit. Magagalitin ka pa rin ba? Iba na to na. hindi na. Kasi iba na oh. Hindi na. Iba na kumpara dati. Really? Para dati makikita ko Absolutely. kasi dati mag-walkout pa ako eh. May pa ganun ako eh. Nag-walkout ka. Pag galit ako. Pero ngayon, pag nag-lead ka talaga, hindi na pwede yung galit-galit. Hindi pwede yung feelings mo. Pag yung feelings mo kasi, mas mataas, mas malakas, naapektuhan yung trabaho. So, kahit galit ka, kasi pag galit ka na nga, pinagalitan mo pa, hindi kayo magkakaintindihan. So, i-set aside mo yung galit mo, magkaintindihan kayo. So, pag merong nagawa yung isa, ipaintindi mo. Hindi mo magagawa yun ng paggalit. So, hindi sa lahat ng bagay, paggalit yung pag-explain. So, kahit galit ka, paramdam mo na na naiintindihan mo siya. Tsaka pag may nagkakamali. Kasi once kasi nagalit ka, minsan yung mga sinasabi mo na masakit. Tapos yung pag masakit na yung sinasabi mo, titigas yung puso ng nakikinig. So parang hindi siya willing na intindihan ka. So hindi kayo magkakaintindihan. Pero kung may gusto kang mangyari, ipaliwanag mo ng maayos. Ganun na yung nakikita ko eh. Parang kumpara dati, ganun eh. Kumpara dati, mag-walkout talaga ako pag naiinis na. Ngayon, pag naiinis ako, lulunukin ko yung pride ko. Tapos, wait lang, usap muna tayo. Ganun. So, parang, yun. Kailangan ng pagpapapapa. Coach J, habang kausap kita ngayon, I always hear you saying, be humble, humility is the best policy. Sabi si... Ano yung parang, bakit mo lagi siyang sinasabi? Na-experience mo na ba na lumaki na din ba yung ulo mo? Oo. Natutunan din ako doon. Sa halimbawa, pumunta ako ng ganitong lugar, tapos may ibang leader. Tapos ino-obserbahan ko lang siyang mag-lead. Ayun, nakikita ko yung sarili. Lagi siyang pagalit. Tapos ikaw hindi ka na komportable kasi pag kinakausap ka, galit na lagi. So, hindi ko na ganun.
dapat pala, once na pag kinausap naman ako ng normal, naiintindihan ko. So, natututo ako na ikaw lang, alam mo yun, nasa tao yun eh. Yung sasabi ko nga eh, pinakamalaking biyaya na natanggap ko is nare-realize ko yung mga pagkakamali. Kasi pag hindi ka natututong ma-realize yung mga ginagawa mong mali, paulit-ulit mo siya gagawin. Pero pag na-realize mo ng mali, babaguhin mo na kasi siya. So, yun, parang nasasabi ko, be humble. Lagi. Kasi, wala kang magagawang tama pag mataas, pag malaki ulo. Pero, hindi mo yun, pag sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, lahat ng gagawin mo, alam mo, hindi maganda. May ano eh, pag tinuturo mo lagi sa sarili mo, ako gumawa niya, tinuturo mo sa sarili mo, delikado siya eh, para siyang ano eh, para kang tatalon sa bangin. Pero, pag nagpapakababa ka, mas may enjoy mo yung journey. Kasi hindi mo pinapaliit yung mundo mo. Tapos willing kang matuto din sa iba. Kasi yun nga sabi ko, kaya ko siya sinasabi. Kasi sa utak ko, wala talagang perfect. So, ba't ako aasta perfect? Kung wala naman talagang perfect. So, para magkaroon ng perfect, kailangan magkaintindihan. Kasi yung mga pagkukulang ng bawat isa, pag nagsama-sama, mas nagiging malakas eh. Kasi hindi perfect. Ito yung kalakasan ko, yun yung kahinaan mo. Is perfect na ako. Kasi meron akong kahinaan na yun naman ang kalakasan. Exactly. So hindi ko pwede itaas yung sarili ko. I have to agree on that. Pag-usapan natin, Coach Jay, dahil ikaw, choreographer ka, ako naman nasa events industry naman ako. Ito, I'm pretty sure napakalamig na ng air condition natin. I'm pretty sure na maraming makaka-relate na choreographers out there. Pag-usapan natin yung mga kliyente natin na nambabarat ng professional fee ng choreographer. Kasi alam nyo, ito let us help the people be aware na yung talent hindi tinatawaran yan. Okay? Kumbaga, hindi tayo makakapunta kung saan tayo ngayon. At hindi kayo magkakaroon ng chance kausapin kami kung hindi nyo kami kailangan. Diba? What can you say about that? Yung mga statement na, choreographer, sa'yo lang naman yan eh. Bakit ang mahal? Pwede bang 2K na lang? Tapos yung racket mo pa, say 2K, tapos 10 minutes yung performance. Ano ba naman? Tapos gusto 10 beses na rehearsal, 2K. Oh, ano masasabi mo naman? Ang dancer, hindi lang siya dancer lang. Kasi, yun din na sa isip ko, bawa, pag may TV show, may dancer. Diba? Pag may birthday, may sasayaw. Pag may event, may sasayaw. Pag may concert, may sasayaw. So yung pagiging dancer, hindi lang siya dancer lang. So, may something yung mga dancer na na-offer sa tao. Mga mananood. So, hindi rin lahat dancer eh. So, kung sino man yung dancer na i-hire na nila, so, bigyan din nila ng tama. Kasi, nagbibigay siya ng show eh, nagbibigay siya ng kulay eh. Yeah. So, hindi makukompleto yung drawing kung walang kulay. So, yun nga yung pagkabarat siguro dahil nga meron tayo. Ang harsh, no? Yung pagkabarat, sorry po pero aminin naman natin talaga. Hindi, that has to stop. Kasi yung mga choreographers natin dito sa Pilipinas, iba na yung kargada natin. We do workshop, nagda-training tayo to be professional. Diba? Sinasabak sa ibang bansa. Exactly. Hindi nga alam ng ibang tao. Maraming takot sa Pinoy eh. Pagdating sa sayaw. Hindi alam ng ibang tao. Alam mo yun, kasi hindi naman nababroadcast yan, hindi naman nababalita yan eh, nananalo sa ganito. Yeah. Hindi siya na dapat din na ipagmalaki ng mga Pinoy na meron tayong mga dancers na sumasabak para ipakilala yung talent ng Pinoy. So, sa ganun paraan, hindi lang siya dancer lang. Ano din siya eh. Atin to. Parang ganun Yeah. eh. So, yun, kung may mga ganun, siguro ganun lang talaga pagdating sa mga naiintindihan ko din eh. Barat. Kasi Ako hindi ko maintindihan, sorry. naghahanap sila lagi ng tipid eh. Oh no. Saan sila makakatipid? And very ironic kasi, you want to have a good show, you want to have this and have that.
Tapos, ito na naman yung ibibigay sa'yo. Ano gagawin natin? Eh, ito lang din ibibigay namin sa'yo. Tapos may, ang ending, may masasabi pa sa'yo. Well, anyways, moving forward. Parang pinagdadaanan ba kayo? Wala naman. Wala naman pinagdadaanan. How is it like working with SB19? Ayan, ang daming gustong makaalam yan sa mga viewers natin, lalo na yung mga FCPCans. Ayaw ko masyadong magbigay na More detail. detail. Oh, Pero, lang. masabi ko lang na salamat. Ano ba yun? Nakatrabaho mo yung mga professional din. Yung salamat kasi yun nga, salamat kasi nakaka-inspire. Nakatrabaho sa amin. At marami ka din natututunan sa atin. You know what, the word salamat, that means a lot. You know, yung pag sinabi mong salamat, ano na yun eh, lahat na yun ibig sabihin. Diba? As a whole. Kasi sa totoo lang wala ako dito ngayon kung hindi sila nagsiwala. Kaya salamat. And hindi ka rin naman nila makukuha or mahahanap kung hindi ka rin talaga magaling. Counseling. And you have this, you have a tons of followers online, TikTok, Instagram, Facebook, nasusubaybayan kita kaya lahat alam ko mga ganap mo. Though, I'm sure na very private ang tao kasi syempre yun na ititira natin sa sarili natin. So, dito tayo sa point na dahil na-mention mo na rin yung professional katrabaho ng SB19. Marami ka na din nakatrabaho FCPC Balikan ng member. Can you please share your experience working with dancers of FCPC Balikan of the first ever Voldo Dance Philippines champion? Sige. Hindi naman lahat eh. Natatrabaho ko eh. Hindi nga. But a few of them. Sino-sino na ba mga nakatrabaho sa FCPC Balikan? Sila Jasper. Si Sebastian Mangrobang, Jasper, which are now in Australia, Sydney, who else? Silang dalawa. Si Paul. Si Pablo. Sa Australia. Wala ka nang ma-mention na Hindi nandito ko sa ma-mention. ito. And then of course, Ivana, nag-scouts. How is it like working with them? Ano ba talaga yan? So, paano ba? Kasi ano eh, ang dami mo nang nakatrabahong grupo, ang dami mo nang nakatrabahong mga personalidad, ang dami mo nang mga choreographers na nakasalamuha, nakatrabaho. Pero ano yung pagkakaiba naman itong mga dancers ng FCPC Balikan? Ano eh, kasi first ko silang nakatrabaho sa Bulan. Yung Yeah, music video, kay Ken. Tapos first time ko sila nakatrabaho. Pero doon ko din nakita yung sarili ko na, parang yun nga, sila yung naging instrument para makilala ko ulit yung sarili ko na ito na pala ako ngayon. Kasi minsan lagi silang late eh. Minsan laging late. Take note, FCPC. Tapos, doon ko nakikita na hindi na ako tulad ng dati, paano ako magalit. At hindi ka na rin kagaya ng dati na late din. Kasi ngayon, ang aga mong dumating, kaya nasa kami agad, nandito na siya! Grabe yung professionalism mo, going back. Ayun, parang nakita ko na, kinakausap ko sila, Mhm. yung paano ko ipapaintindi yung mga bagay, pag hindi ko naiintindihan, pag nagagalit na ako, Aha. pag naiinis na ako, paano ko kinokorek yung mga bagay-bagay. So, doon ko nakita na, okay, so ganito na pala ako ngayon. Kasi ayoko na yung tulad dati na, yun nga, yung parang hindi nila maiintindihan yung sinasabi mo. Correct. Ayan, parang yun nga. Talaga, ibig sabihin, hindi sila nakatikim ng galit ng isang coach, Jay. May galit, pero yung galit na correction, hindi siya condemnation. Okay. So yung correction na yun, yung galit na yun, I agree. mayroon siyang pagmamahal, panggigising mo. Kasi yung pagalitan mo para maging lungkot, para hindi talaga siya mag-function ng totally. Dapat hindi. In line to that, what matters most? Attitude or talent? Ako attitude ako. Kasi hindi naman dahil sa magaling ka napupuntahan mo yung pangarap. Kasi kung napakagaling mo pero yung attitude mo naman hindi siya
swak dun sa pangarap mo, hindi ka talaga mapupunta doon. Diba, attitude mo laging late. May attitude mo lagi kang mayabang. Attitude mo is lagi kang namumuna ng kahinaan ng iba. So yung ayaw, kung ikaw makakatrabaho, kahit sobrang galing mo, huwag na. Mas doon ako sa mga hindi naman ganoon kagaling pero willing silang matuto. Yeah. Kasi yung attitude nga nila, willing matuto, willing magpakababa, willing, i-open yung arms nila para i-welcome ka din. So maganda yung, kasi sa totoo lang, na-obserbahan ko, hindi lahat ng yumaman, hindi lahat ng naging successful is sila yung pinakamalito. Ayan. So, dahil sa attitude nila, kaya sila Sa drive nila, yung passion nila. discipline yun eh. Ibig sabihin, natatagal na pagtitiisan mo sila kasi kapag ka nalilisa. Siyempre, kailangan ko na ipaintindi ganito. Kasi ang hirap, eto rin sa lahat din ng mga, siguro lesson din to, sa lahat ng mga entertainers na sa performing arts industry, sa lahat ng mga performers, parang do not be late. Kasi, why? Our client, they are running a business. May negosyo, diba? Kaya napakalaga lagi to be professional all the time. Talagang pagdating sa trabaho, seryoso talaga sa trabaho. Just like you right now. Kaya sobrang saya ko na pinagbigyan mo kami. Thank you so much, Coach J. Palakpakan niyo naman si Coach. You know, alam namin na hindi lahat na pagbibigyan mo, pero I don't know what's with FCPC Baliktanaw, bakit kasama ka namin today with our very first FCPC Baliktanaw podcast. So, I'm pretty sure that this is not going to be the last. This is your third time. We're looking for the fourth time, fifth time, sixth time, seventh time. Now for your final words. Grabe naman yung final words. What can you say to those aspiring choreographers na nag-uumpisa pa lang, to the groups na nag-uumpisa pa lang? What can you tell them para mas maging successful in the long run, just like you? Huwag magmadali. Sarap mo, conclusion. Okay. Kasi pag masyado nagmamadali kasi, hindi mo madadaanan yung proseso eh. Paano mo intindihin yung mga bagay-bagay. Kung masyado tayo nagmamadali, masyado tayong frustrated sa kailangan natin. Parang meron tayong hinahabol. So, hindi natin nananamnam o na, alam mo yun, mas natututukan yung dapat nating i-improve. Kasi kung gusto natin agad maging choreographer, kung gusto natin mag-champion agad, hindi naman ganoon eh. Experience naman talaga dapat ang kailangan natin pag, anyway, ibabaon lagi ang maranasan natin. Maraming experience kasi yung experience na yun, yun yung magtuturo sa atin para maintindihan natin yung mga bagay-bagay para maabot natin yung pangarap natin. Very well said, Coach J. Thank you so much for joining us today. Maraming salamat. I hope that this is not gonna be your first guesting here in our podcast. Papabonggayin natin to, but definitely right now, hindi ko alam kung paano namin masusuklan yung kabutihan mo being here with us today. Thank you so much, and God bless everyone. See you to our next episode. And kung may gusto kayong i-guest namin dito to our FCPC Baliktanaw podcast, please let us know in the comment section below. Yeah. Thank you guys so much. Have a great day.